Nakakatuwa kasi po yung pong aking conclusion, mamaya, ayan po yung verse ni Ate Dory. Yung Psalms 116 verse 12. What shall I render to the Lord for all His benefits towards us? Pag sinabing benefits, pansinin po natin benefits, hindi lamang isang benepisyo ang binibigay ng Diyos. Napakaraming benefits ang ating nararanasan sa bawat araw ng ating buhay. So ano bang nire-render natin sa Lord? Mamaya po natin iyan ipapanalangin sa Diyos. At ayan po natin na mangusap ang Panginoon kung ano-ano bang mai-render natin sa Lord. Sa katapusan po ng ating gawain ng Word of God mamaya, atin pong iisipin at atin pong isa sa puso habang pinapahayag ang salita niya, atin pong pagbigyang pansin kung ano ba yung mga bagay na ibibigay natin sa Diyos sa lahat ng benepisyo na ating nararanasan. Alam niyo po, everyday in our lives, sa pagising pa lamang sa umaga, damang-daman natin ang benepisyo ng Lord. Hindi mabilang ang benepisyo ng ating Panginoon. Sige po, ako'y pupunta na po din sa word natin sa umagang ito. Sabi po dito sa ating pong scripture reading, sabay-sabay po natin itong basahin. Actually, meron lamang po akong 5 verses na atin pong babasahin. Makiisa po tayo sa pagbasa. At pinamagatan ko po itong what the Word of God brings into our lives. Alam ba natin o naisip na ba natin o naisa puso na ba natin kung ano-ano ba yung mga binibigay ng Word of God sa ating mga buhay? Alam niyo po, meron po tayo, ito pa yung na-research ko na meron tayong 31,102 verses in the Bible. So makikita po natin sa 31,000 na yan, ilang mga na-word na ba sa Word of God from the Bible ang ating pong nakamtan. So alam niyo po, ang Diyos, gusto niya po na word by word, verse by verse, ay ating pong maranasan sa ating mga buhay. At sabi po doon sa 2 Timothy 3:16 and 17, basahin po natin ito ng sabay-sabay. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Ito po ay ating lamang hihimayin. Hihimayin lamang po natin ito kasi tayo, sanay na tayo. What is Word of God? The Bible is the Word of God. Sabi po doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Every time po tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, every time na binabasa ang salita ng Diyos, dapat meron po tayong kaisipan na ang Diyos mismo ay nasa ating harapan, na ang Diyos mismo ay nasa katabi po natin. Kasi sabi, the Word of God is itself ay si Jesus po. Medyo laliman po natin, alam niyo po, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, minsan po meron tayong 40 minutes. At sa 40 minutes na yan, dapat naka-off ang ating mga cellphone o naka-silent ang mga cellphone. Bakit? Kasi si Jesus ay nasa ating harapan. Ang Word of God itself na si Jesus ay nasa ating harapan. Hindi po natin yan maisasansala. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word alone is God. So dapat po meron talaga tayong kalayaan, meron tayong pusong pagsamba, meron tayong, alam niyo po yung sumasamba tayo na merong kabanalan sa harapan ng Panginoon. Kasi every word of God, yan po ay ang ating Panginoong Diyos. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All of those 10,102 na word of God, na verse sa Bible, lahat po yan ay kinasihan ng Diyos. Wala pong tapon yan. Kaya every time nga na nag-i-scroll tayo, nabibless tayo, di ba? Pag nag-i-scroll tayo sa FB, meron tayong nakikitang word of God. Wala pong tapon ng salita ng Diyos. Every period, every comma na naandoon sa salita ng Diyos, yan po ay may kabuluhan sapagkat ang salita ng Diyos ay si Jesus mismo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All those 100,000 verses ay kinasihan ng Diyos. At pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya nga po alam natin ang katotohanan. Nakikinabang na tayo sa katotohanan ng
rin ng Diyos para sa ating mga buhay. Nakikinabang na tayo sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tayo ay palaging nakikinabang. Yun ang sabi ng Diyos. Ang salita daw po ng Diyos ay tinuturo sa atin para sa ating kapakinabangan. Hihimayin lamang po natin ito sa git. At sabi sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sabi po ito, sa pagsaway sa kamalian, every word of God, yan po ay nagsasaway sa lahat ng ating kamalian, sa lahat ng ating kakulangan, sa lahat ng ating kasalanan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Gusto ko po yung dito, yung last sentence. Pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. All of those verses pala na ating naririnig o nasa Bible, sabi po dito, yan daw po ay pagsasanay sa ating matuwid na pagpabuhay. Sabi nga doon, sabi ng Lord, leading to righteousness. Ang Word of God is to lead us into righteousness. Dapat po alam natin yan, dapat banal ang pagtingin natin o pagkakilala natin every Word of God, every verses of the Bible. Kaya dapat pag Word of God, walang nagsiselfone. Nahiya naman po tayo, even I po, na anong habang pinag-aaralan ko, nahiya ako. Nakakaya naman sa Lord. Ang Word of God nasa harapan. Si Jesus ay nasa ating harapan. Binabasahan lang natin siya ng cellphone. Hindi po ba nakakahiya yung sa Diyos? Kaya sana po, merong paghahayag ng salita ng Diyos, maging matured na po tayo. Taasan na natin ang pagtingin natin sa Word of God o sa Diyos. Wala pong magse-cellphone sa paghahayag ng salita ng Diyos. At sabi po dito sa aking introduction, yan po, binanggit ko na kanina. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya dapat may kabanalan every paghahayag ng salita ng Diyos. The Word of God is not just an ink on a paper. Hindi lamang po yan basta isinulat. Sabi ko, yung Holy Bible, hindi lamang yan basta isinulat. It is living and active. Iyan po ay buhay. Yan ay aktibo, nakikilo sa ating mga buhay. Sabi po sa Hebreo chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Gaano ba kabisa o gaano kabuhay ang salita ng Diyos sa buhay natin? Bilang anak ng Diyos, bilang linggo-linggo nakakarinig na the Word of God, dapat po iyan ay mabisa. Dapat po ay laging buhay sa ating mga buhay. It is living mas matala sa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Dapat every word of God na atin pong naririnig na babasa, dapat humihiwa iyan sa ating kasukasuan. Dapat lagi po iyan po'y pumapasok papunta sa ating mga mata, sa ating kaisipan, at ito ay tumatagos sa ating mga puso. Pag iyay sa mata lamang o sa ating kaisipan, wala sa puso, hindi po yan tabak na mabisa na sa atin po ay kumikilos. Ito'y tumatagos maging sa ikubutura ng kaluluwa at espiritu. Ganun katindi ang salita ng Diyos. Kaya laliman pa po natin ang paggalang sa ating salita ng Diyos at sa ating espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Yan po ang salita ng Diyos. Kaya nga diba, pag nagbasa tayo ng Word of God, nakikita natin tayo ay nagkakaroon ng conviction. Pag sinabi ng Word of God, igalang mo yan ang ama't ina, pero hindi mo iginagalang, meron agad conviction na sa atin po ay nararanasan. Meron pong 5 bagay lamang tayo na pag-aaralan or ihahatid sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Kagaya po ng aking titulo, What the Word of God Brings into Our Lives. Ano ba ang binibigay ng salita ng Diyos sa ating mga buhay? Bukod po doon sa tayo ay na-born again, nakilala natin ang Diyos bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, mula sa kadiliman tayo ay napunta sa kaliwanagan. Bukod sa mga bagay na yan, ano pa? Napakadami. Sa 10,000, maaring hundreds ang naidudulot ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Pero meron lamang po akong 5 bagay na sa ating kalagitnaan ay ihahatid. Alam niyo po, alam naman na natin ang mga bagay na ito. Sobrang alam na natin. Tayo po na lagi nakikinig ang salita ng Diyos. Tayo na sumusunod sa Panginoon. Tayo na lagi umaaten ng don't wash. Tayo higit sa lahat, tayo po na mga manggagawa. The Word, sabi po sa number 1, the Word brings life.
Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng ilaw sa ating mga buhay. Sige, basahin po natin, 5 lamang po ito, and I gusto ko po na tayo po ay makiisa sa pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Habang ini-internalize po natin ang Word of God, siya mismo si Jesus. Sabi po sa number 1, sige, basahin po natin, Your Word is a lamp for my feet and a light on my path. Sabi po dito sa Tagalog, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Ano bang ano ba yung tumatanglaw sa ating mga buhay? Minsan, iba-iba yung mga bagay yung natatanaw natin. Kasi sa ating buhay, may mga natatanaw tayo, hindi pwedeng hindi. Yung mga pangarap natin, natatanaw natin yan. Pero dapat sa mga pangarap na yan, every desires of our heart, dapat po ang salita ng Diyos ang siyang tumatanglaw papunta doon sa ating mga pangarap. Kasi pag salita po ng Diyos, pag light ng Panginoon, ang tumatanglaw sa lahat ng ating mga pangarap o naisin sa buhay, tiyak na meron tayong katagumpayan at tiyak na hindi tayo magkakamali. Sa landas kong dinaraanan, liwanag na tumatanglaw. At sabi nga pa yung buhay at kaliwanagan ng kaisipan para sa mga tamang desisyon sa ating mga buhay. Pag po salita ng Diyos, ang tumatanglaw sa lahat ng ating gagawin, tuloy nga po na magkakaroon tayo ng mga tamang desisyon sa ating gagawin. Kaya nga pag may mga desisyon kang gagawin, dapat naka-align ito sa Word of God. Hanapin mo sa salita ng Diyos. Sa bawat desisyon na hinihingi mo sa Panginoon, dapat lagi po iyan from the Word of God. Sapagkat yung salita ng Diyos ay ilaw, yan po yung tumatanglaw sa atin. At pag yan ang tumanglaw sa atin, hindi tayo magkakamali. In a dark world filled with confusion and shifting values, alam naman po natin na parang ang mundo ay sobrang madilim na. Pag tumingin ka nga lang doon sa war, parang napakadilim niya. Isang araw, 51 na vessels ang doon po sa Palawan. Mga vessels ng mga inject. Di ba? Sabi ko nga, Lord, parang ang dilim-dilim na nung atin pong nasa harapan. In a dark world filled with confusion and shifting values. At minsan naman po yung mga values natin nagsishift na. Yung mga alam niyo yun, yung mga values natin nung araw, matitindi yan. Matitinding values na binibigay sa atin ng ating mga magulang. Pero ang mga values ngayon, iba na. Kailangan yung mga LGBT, igalang mo na. Values para sa kanila yun, igagalang mo yung mga member ng LGBT. Pero sa atin po, sabi po dito, God's Word provides clarity. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay, nagpo-provide ng clarity, ng kaliwanagan sa mundong ito. Ng salita ng Diyos, yung clarity ng salita ng Diyos na atin pong magagamit ay binibigay ng Diyos, yun po ay magdadala sa atin sa tamang direction. Sabi po dito, it helps us see where we are. Ang salita ng Diyos ay tumutulong sa atin upang makita natin na nasaan na tayo ngayon. Where we are we going, kung saan tayo papunta. At sabi dito, and where we need to change direction. Alam niyo po, may mga panalangin tayo, may mga gusto tayo sa buhay. Isaan kailangan natin mag-change ng direction. Yung salita ng Diyos ay nagsasabi sa akin kung kailan tayo pupunta sa north, kung kailan tayo pupunta sa south, sa west and east, or tayo ba ay mag-i-stop na. So yung direction, yung tamang direction po ay binibigay ng Diyos. Sabi nga po ito, the Word brings light into our path. At sabi po dito, kung kailan tayo mag-i-stop, kung kailan tayo kakanan, kung kailan tayo kakaliwa. Alam niyo ba, pag driver ka, may mga signage ka makikita kung kailan ka mag-u-turn. Pero higit sa lahat, dapat po aware tayo dun sa salita ng Diyos. Alam niyo po, alam mo, yung sinasabi ng Diyos kung saan ka pupunta, yan ang katalinuhan na nanggagaling sa Panginoon na meron tayo, na wala ang sanlibutan ito. At sabi tayo, at kung tayo ba ay hindi na mag-out o magpo-focus na doon po sa ating path na dinaraanan ngayon.
Number 2, praise the Lord. Sabi po dito, the Word brings life. Alam naman natin na ang Diyos ay nagbibigay buhay. Buhay tayo ngayon, buhay tayo spiritually, buhay tayo physically because of the Word of God. The Word brings life literally and spiritually. Basahin po natin ang pangalawa po sa Matthew 4:4. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Nasusulat, sabi po sa Tagalog, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya nga, ang hininga natin, lalo po spiritually, ang hininga natin salita na ng Diyos eh. Kaya nga active tayo umattend ng morning watch kasi alam natin na pagising natin, huhugot tayo ng hininga mula sa salita ng ating Panginoon. Pansinin po natin yung mga once a month lang po ma-attend. Compare dun sa every morning nagdo-dawn watch. Pansinin po natin ang kaibahan. Di ba? Mas malakas yung umaattend ng dawn watch spiritually. God's Word nourishes our soul. Ang salita ng Diyos ay nino-nourish ang ating kaluluwa. Bakit? Kasi merong 10,000 verse sa Bible na siyang nagpabibigay ng pataba sa ating mga buhay, sa ating kaluluwa. Just as physical food sustains in the body, spiritual food sustains our inner life. Yung mga spiritual ay yung Word of God, yan po yung nagbibigay strength at ang food na nagsusustain sa ating inner life. Yung inner kaibuturan ng puso natin na mayroon tayo, yung ating spirituality na meron tayo is because of the Word of God. Kung ikaw po ay malakas spiritually, that is because of the Word of God. Sige, palapakan nga po natin, Panginoon. Salamat sa Word of God. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon. At sabi po dito, it revives our spirits. Pag po tayo ay nalulungkot, pag tayo ay nawawala ng pag-asa, pag tayo ay nagugulumihanan, ang salita ng Diyos ay nire-revive niya ang ating espiritu. When we're ready, kung tayo ay salat na, and give it strength for each new day, every day. Kaya kailangan, araw-araw meron tayong salita ng Diyos. I encourage po bawat isa na magbasa kahit isang verse lamang sa Bible ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay yan ang nagbibigay ng buhay sa atin at patuloy na magbibigay ng buhay sa atin. Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon para hindi tayo antukin. And number 3 na po tayo. The Word brings truth. Sige, basahin po natin. Sanctify them by the truth, your word is truth. So alam naman natin ang salita ng Diyos ay katotohanan. Tunay ang salita ng Diyos. Walang magsasabi sa ating kalagitnaan na hindi tunay ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo na born again eh. Kasi nabuhay yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Yung Espiritu ng ating Panginoon, yung Holy Spirit, ay siyang bumuhay sa ating Espiritu. Kaya nga po tayo born again ngayon. Kaya kilala natin ang ating Diyos. Bakit ka born again ngayon? Baka hanggang ngayon nagtataka, bakit ako na born again? Bakit ako born again ngayon? It is because of the Spirit of God na bumuhay ng ating Espiritong natutulog. Praise God. The Word brings truth. Sa John 17:17, sabi po dito sa Tagalog, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Kaya nga bumukod tayo eh. Praise God. We are a peculiar people. Kakaiba tayo. Kaiba tayo sa iba. Bukod tayo sa iba. Apple of the eye ng Lord tayo kaysa sa iba. We Christians are apple of the eye of the Lord. Amen? Tayo po, ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Lagi ang Diyos nakabantay sa atin sapagkat tayo ay ang mahal na mahal ng Diyos. Itinatangi ng Panginoon. In a culture of opinions and relativism, the Bible anchors us in eternal truth. Ang Bible po ang nag-a-anchor sa atin doon sa eternal truth. Alam niyo po, di ba may mga katuruan tayo doon sa Revelation na darating ang Panginoon sa pagtunog ng trumpeta, kaya natin pinapaniwalaan yan kasi naka-anchor tayo sa Word of God.
Sino ang magsasabi sa atin na ang Diyos ay darating, taglay-taglay, nasa alapaap? Walang magsasabi, hindi tayo maniniwala pag hindi ito angkor with the Lord of God. Amen? Praise the Lord, hindi tayo maniniwala. Pero, dahil sinabi ng Panginoon na siya ay darating sa ulap at tayo ay bubuhayin at tayo ay kanyang isasama doon sa kalangitan at bubuhayin niya ang mga patay dahil ito ay angkor ng Panginoon. Tayo po ay naniniwala sa katotohanan ito. So, lahat pong doctrine natin, o sige po, doctrine ang pag-usapan natin. Sa lahat pong doktrina na meron ang JIL Church, yan po ay, tayo ay pinapaniwalaan natin yan dahil yan po ay anchored by the Word of God. Praise God. Amen? Ang Diyos pala hindi lamang nating taga-alo, hindi lamang nating tagapagligtas, pero sa araw-araw ng kanyang buhay, ang Diyos ay sumasa atin sa lahat ng area ng ating buhay. Sabi pa po dito, it transforms us through timeless wisdom. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, habang tayo po ay tumatanda, habang tayo ay nagmamature, habang tayo ay tumatagal sa pananampalataya, dapat tayo po ay nagtatransform. Sabi po dito, tayo po ay nagtatransform into timeless wisdom. Amen? Hanggang sa dumating ang Panginoon, dapat nagtatransform tayo. Dapat tayo ay patuloy na lumalago ang ating pananampalataya, lumalalim ang ating faith po sa Panginoon. We are, sabi ko nga po kanina, we are a chosen people, a peculiar people. Amen? Praise the Lord. At sabi po sa number 4, the word brings transformation. Na-transform na ba tayo? Sige po, taas nga po natin ating mga kamay. Praise God. Itaas po natin ang ating mga kamay doon sa mga anak ng Diyos na na-transform na. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. The word brings transformation. Do not conform, sabi po dito, basahin po natin, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ibig sabihin, pag patuloy araw-araw nire-renew ng Word of God, ang ating mind, sumusunod lamang ang ating physical. Sumusunod lamang ang ating pagkatao. Kaya dapat pala na everyday dapat po natatransform ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kinikilabutan ako. Praise God. Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawain ninyo ang kanyang kalooban. Lagi po nating alalahanin na sa bawat ginagawa natin, merong kalakip na tanong. Sa bawat bagay na ginagawa natin o dinidesisyonan, lagi pong may kalakip na tanong yan. Ito ba ay makakapagbigay ng glory sa ating Lord? Ito man po ay ating sasabihin o ating gagawin. Ano man yan, hindi ko po alam. Kung ano po yung mga pinaplano natin sa buhay o ginagawa natin sa ating physical na pangangatawan, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ito ba ay nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos? At pag hindi po yan nagbigay ng kaluguran sa Diyos, ekis na po yan. Pag ang isang bagay ay hindi nagbigay ng kaluguran sa Diyos, ikaw lamang po ang makakasagot yan, ekis na po yan. Pero pag yan ay ginagawa mo pa, na alam natin na hindi paluguran sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na nagbabago o patuloy pa rin kumikilos at kikilos sa ating mga buhay. Hindi po tayo nagko-condemn. Wala pong condemnation sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbabago sa ating mga buhay. Nagbabago sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating mga salita. Kaya, di ba, sa Lord walang condemnation. Praise the Lord. At sabi pa po dito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Let us pray to the Lord. Sige po, gusto ko pong manalangin saglit sa Lord. Lord Jesus, sumunod po tayo sa panalangin. I pray, O God, na baguhin mo nga po ang aking puso. Baguhin mo nga po ang aking kaisipan at magawa ko lamang ang mga bagay
naayon o Diyos sa iyong kalooban. Ito man ay physical, ito man ay spiritual o Diyos. Ito po ay aking ipinapanalangin sa iyong dakilang pangalan ng mayroong pananampalataya na babaguhin mo ako sa pamamagitan ng iyong salita. Amen. Praise the Lord. Paligyan mo, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob ng Diyos. Pag pinago pala ng Diyos ang ating kalooban, pag tinransform ng Panginoon ang ating puso at kaisipan, that's the time pa lamang na magagawa natin kung anong kalooban ng Diyos. Kaya sa panalangin po natin, sa saglit nating panalangin kanina, nakita ng Diyos ang desire ng puso natin, na ang desire natin na mabago sa lahat ng area ng ating buhay. Pero sabi ng Panginoon po sa ating kalagitnaan, kung tayo po ay nanalangin ng panalangin, sabi po ng Diyos, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Magagawa na natin ang mabuti. Praise God. Sige, sabihin nga po natin, magagawa na natin ang mabuti. Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Praise God. As we meditate on Scripture, our minds are renewed. Habang nagme-meditate po tayo ng salita ng Diyos, our mind are renewed. Nire-renew ng Lord ang ating kaisipan. Our thoughts, our desires, and behaviors begin to align with God's will. Thoughts, desires, behaviors begin to align with God's will. Yan. Magkakaroon na po tayo ng total transformation na ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. Shaping us into Christ's image. At yan din po ang magsishape sa atin into Christ's image, Christ likeness. Amen? Kaya dalima natin. Pag meron tayong Word of God, naririnig si Jesus yan. Si Jesus yan. Si Jesus ang nagsasalita. Si Jesus ang nasa aking harapan. Pag po natin nakikita ang salita ng Diyos. O habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Huwag po tayong maging Kristiyano na hindi halata. Sinabi ito ng Lord sa akin. Sabi ng Lord, ito po ay sariling pangusap ng Diyos sa akin. Habang pinag-aaralan ko ito, huwag kang Kristiyano hindi halata. Dapat halata na tayo ay Kristiyano. Saan man tayo pumunta, saan man tayo, ito man ay sa trabaho, sa school, o may reunion, ang mga ating mga ka-eskwela, o may reunion, ang ating mga kamag-anak, dapat po tayo ay Kristiyanong halata. Halata na tayo ay Kristiyano. Amen? Pag po halata ka na Kristiyano, hindi ka na aabutan ng alak. Pag halata ka na ikaw ay Kristiyano, hindi ka na aayain sa mga worldly thing, sa mga worldly na mga bagay. Kaya dapat po tayo ay maging Kristiyanong halata. Huwag tayong maging Kristiyano na hindi halata. O, halata po ba na Kristiyano tayo? Praise God! Pag tayo ay nasa sambahan ng Diyos, halatang Kristiyano tayo. Kasi we are praising, we are worshiping the Word of God. Amen, naiiyak pa nga tayo. Halatang Kristiyano tayo. Pero, pag nasa labas ka ng simbahan, halata pa rin ba na ikaw o tayo po ay Kristiyano? The Word brings transformation. And lastly po, 5. The Word brings hope. Alam niyo po, paborito ko, itong the Word brings hope. Kasi ang pag-asa, yan ang nagbibigay ng pag-asa sa ating inaharap. Marinig mo lang yung word na pag-asa, yung hope, na-ignite na agad ang puso mo. Parang nagigising ka na agad, may pag-asa. Praise God. How much more kung ang pag-asa ay galing sa Word of God. May pag-asa ka sa iyong mga anak. Alam natin, pag pinag-aral natin yung mga anak natin, meron tayong pag-asa. Amen? Pag po tayo ay nag-invest sa ating mga kaibigan, meron tayong pag-asa sa hinaharap. Pero, sabi po tayo ay umasa sa Diyos na nagbibigay ng kaganapan ng ating pag-asa. Sabi sa Romans 15:4, ito po ay panghuli na ng ating babasahin. Sige, babasahin po natin ng sabay-sabay. Everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Alam niyo po, sabi ko kanina, yung merong 10,000 na Word of God, na verses sa Bible,
Bible, and every time po na binabasa natin ang karakter sa Bible, si John, lahat yung 12 apostles, si David, si Joseph, si Mary, si John the Baptist, si Cain, si Abel, lahat yan, lahat ng pong persona sa Bible, lahat ng karakter sa Bible. Sabi po dito, ano ang nasa kasulatan ng pamanguna ay nasusulat sa ikatuto natin. Yung pala mga karakter sa Bible na nababasa natin o tinuturo sa atin, yan pala po ay sinulat upang sa ikatututo natin. Matuto na po tayo kahit hindi pa natin nararanasan. Mas maganda yung natututo ka na, napiprevent na yung mga kasalanan, yung mga mali sa buhay sa pamamagitan ng mga karakter sa Bible, sa pamamagitan ng Word of God. Sabi po dito, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan. So ibig sabihin, lahat ng pagtitiis na yan mababasa natin sa kasulatan. Ang pagpapalakas ng loob ay mababasa natin sa kasulatan, ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Diba? Ang dami-daming karakter sa Bible na parang nawawala ng pag-asa, but because of the Word, dahil nabasa natin ang Word of God, meron tayong pag-asa. Ang salita pala ng Diyos, ang Word pala, isinulat yan para magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay. When life gets tough, kung napakahirap ng buhay, the Word offers comfort and reminds us of God's promises. Amen? Tama, di ba? The Word of God offers comfort. Basahin lamang natin yung Jeremiah. Basahin lamang natin sa Psalm, sa Kawikaan, nagbibigay po ito ng comfort sa atin. And reminds at nagpapaalala sa atin of God's promises. Nagpapaalala ng mga promises ng Lord sa atin. Kaya tayo ay nagkakaroon ng hope. Tayo ay lumalakas. It points us to a future. Ito po ay nagtuturo sa atin sa future filled with hope. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin to future, sa ating kinabukasan, filled with hope and reminds us that we are never alone. Amen? Pag andyan ang salita ng Diyos, we are never alone. Habang binabasa mo at nakikinig ka ng salita ng Diyos, we are never alone. Hindi ka nag-iisa. Kahit wala kang ina, wala kang ama, wala kang kapatid, solo anak ka lang. Pero pag andyan ang salita ng Panginoon, hindi ka kailanman mag-iisa. Merong salita ng Diyos na ikaw ay kasama. Kaya sabi nga, di ba? Meditate the word day and night. Kaya pala sinabi ng Diyos, meditate the word day and night. Sapagkat dito tayo kukuha ng kasama. Sapagkat dito natin makakasama ang Word of God. At dito natin makakasama ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Conclusion na po tayo. Ang conclusion ko po, sabi ko po kanina, ay yung word ni Ate Dory. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? So yung 5 bagay na benepisyo na ating tinalakay, yan po ay mga benepisyo ng Lord. Mga benefits na atin pong ninanamnam, na atin pong dinadaanan, na ating nararanasan sa bawat araw ng ating buhay. Lastly po, sabi dito, the Word of God is more than a book. Ang Word of God ay hindi basta lamang libro. Yan po ay Holy Bible. Amen? Wala pong holy cellphone, walang holy apps. Kaya nga dapat encourage everyone na magkaroon po tayo ng Bible. Kapag ang salita ng Diyos ay nagiging banal, pag yan po ay nasa Bible. Kaya nga po tinawag yung Holy Bible. It is a divine conversation. Maka-Diyos, nakikipag-usap sa Diyos, a spiritual compass, and a life-giving force. Let us not take it for granted. Huwag po natin baliwalain ang salita ng Diyos. Instead, kundi dapat, let us read it. Basahin po natin ito, believe it, maniwala po tayo, paniwalaan natin ito, live it, mabuhay po tayo sa salita ng Diyos, and watch. At makikita po natin, and watch. It brings life, truth, transformation, and hope into our lives. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At bago po tayo magkaroon ng pastoral prayer, nais ko pong awitin natin yung awit na nagsasabi po na magkaroon tayo ng desire
na i-please natin lang ang Lord sa ating mga buhay. Hindi lamang natin i-please si pastor, hindi lamang natin i-please ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan, pero magkaroon po tayo ng desire na palagi sa buhay natin ay i-please natin ang Lord. Alam niyo po kasi pag pinlease natin ang Lord, doon dadaloy ng malaya ang Word of God sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Sige po ba, kantahin po natin, awitin po natin. Waking up early in a cool dawn, kneeling and praying to you alone, worshiping you before your throne, seeking your face, telling your presence be drawn. So Lord, thank you for your presence, O God. Waking up early in a cool dawn, kneeling and praying to you alone, worshiping you before your throne, seeking your face, telling your presence we draw. Just to please you, just to please you. Sige po, awitin po natin ito ng parang isang pagsamba o isang panalangin sa Diyos. Sabihin po natin sa Diyos, we love you, Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. Is to please you, just to please you. Yes, we love you, Jesus. Yes, we love you, Lord. Lord, I live to serve you. Amen, Jesus. I live to serve you. Yes, O Lord. Bigyan mo nga po kami puso, O Diyos. Pusong nabubuhay to serve you alone and to love you, Jesus. To serve you and to love you, O God. Obedient And make us holy an obedient child, O Lord. offering to you, just to please you, just to please you is my desire, to offer an aroma of praise. You inspire, until there are times I am grateful to you. Oh Lord, remember that. Yes, we love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. My desire is to please you, just to please you, just to please you. Yes, this is our desire, O God. Yan po ang desire namin sa umaga ito, Panginoon. You inspire, till there is time I'm faithful to you. Oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. Thank you, Jesus. Narinig mo, Panginoon, ang panalangin, ang awit ng iyong mga anak. Narinig mo po, O Diyos, ang desire namin, O Panginoon. At narinig mo din ang aming desire to live, Panginoon, ang mayroon lamang
pagpupuri sa iyo. Hallelujah. Upang kami ay mabuhay, O Panginoon, na nagsiserve sa iyo. At narinig mo din na mahal ka ng iyong mga anak. As it says, O God, that we love you so much. Sa umagang ito, Panginoon, narinig mo ang pag-ibig, ang pagsasabi namin ng pagmamahal sa iyo. Wala ka, O Diyos, dadaanan. Sa mga kapatid kong ito na nasa aming kalagitnaan, wala kang dadaanan, Panginoon. Sa lahat ng anak mo na nagsabing minamahal ka at mabubuhay lamang para sa iyo, O Diyos. I pray, O God, that blessing upon blessing and favor upon favor be in each every one of them, Father God. Hallelujah! Hindi po masasayang ang pag-ibig, ang pagmamahal na ibinibigay ng iyong mga anak sapagkat alam namin ang iyong pag-ibig ay ibabalot mo nga po sa bawat isa sa amin. O Diyos, anuman ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, saan mang lugar sila nakaupo sa lugar na ito, anuman ang kanilang pangangailangan, ito man ay sa eskwelahan, ito man ay sa kanilang tahanan, ito man ay sa kanilang trabaho, we pray, Lord Jesus. Hallelujah! Habang sinasabi namin na mahal ka namin, ibibigay mo nga po, O Diyos, ang karampatang kasagutan sa lahat nga po ng kanilang mga pangangailangan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your word is true, O God. At kailanman pa, O Panginoon, hindi magkakamali yung salita sa aming mga buhay at laging buhay ang iyong salita sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Anuman pa ang mga nabanggit na pangangailangan ng mga kapatid ko, I pray, O God, na kanila na nga po itong matatagpuan. Kanila na nga po itong makukuha sa pamamagitan ng alay naming pag-ibig sa iyong dakilang harapan sa umaga po nito. Minsan pa, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, O God. Sa iyo ang the praises, the glory, the honor, the thanksgiving. In Jesus' mighty name, ang lahat pong mga panalangin namin ay binibigay po namin sa paanan ng aming Panginoong Diyos. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Thank you, Jesus. Po tayo nakatayo. Ayan, alam ko po na gusto nating pasalamatan ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Are we blessed? Are we blessed? Sige po, so can we shout, Hallelujah! Let's clap our hands to the Lord. How beautiful, are you, Lord? It's your word, and it's your love, it's your love.